Network Entertainment. We found out na 60% ng price ng diagnostics is dun sa enzyme. So kung mapababa mo yung cost ng enzyme, mapapababa mo din yung price ng diagnostics. So our paper describes an alternative low-cost production method of DSTLF, an enzyme used for diagnosing diseases. Familiar ka naman sa yung PCR, di ba, nung COVID? Yung usual na diagnostics ng PCR. Tinignan namin yung mga important na reagents doon na mahal. Tinignan namin kung ano ba yung raw materials nun. So, ayun, we discovered na instead of lysosome, we can just use like 10% egg white. Ang isa pa na yan ang din-develop namin is paggamit ng powdered milk para i-signal mo yung bacteria, okay, produce mo na yung, yung protein. This time, parang ganun siya. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socio-economics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is a postdoctoral research associate at the University of Cambridge in the UK. He is currently working in the Open Biomaps project where he is engineering an open-source microbial strain for distributed manufacturing of enzymes and antibodies. He has previously worked as a lead scientist at the Integrated Protein R&D Center at the Ateneo de Manila University. Here, he led a team that developed enabling technologies for the local production of enzymes. He
He also worked with various HEIs, the Philippine government, and local industries to lobby for policies that promote local biotech research. His two master's degrees are from the University of the Philippines, Diliman, in microbiology, and from Osaka University in biotechnology. He acquired his PhD in biotechnology from Osaka University in 2022, specializing in biomanufacturing. So without further ado, let's all welcome Dr. Edjan Aaron Makauyag. And welcome po sa podcast, Sir Aaron. And so bago pala tayo magsimula, no, kung nag-enjoy kayo sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. So makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. At pakirate na rin kami ng 5 stars para mas madami pa tayong maabot na audience. So, ayun, ang topic natin today, actually the usual very interesting topic, no? Ito ay tungkol sa pag-develop ng low-cost method sa pag-synthesize ng enzyme na pwedeng gamitin pang-detect ng mga sakit tulad ng COVID gamit ang mga home ingredients. So essentially, ang host natin ay parang si Walter White ng Breaking Bad kung napanood yung anong series na yun. At ang study na ito ay na-publish sa SciENJ. And recommend ko din pala kasi yung topic natin about biotechnology, please check din yung previous episode natin, episode 76 with Dr. Lilibeth Reyes. So sa episode na yon, ang pinag-usapan naman namin ay tungkol sa pag-synthesize ng mga cyanobacteria-inspired molecules na pwedeng gamitin for anti-cancer research. So, ayun. Bago natin alamin ang research na ginawa ni Sir Aaron, kilalanin muna natin si Sir Aaron as well as yung naging journey niya as a scientist. So, sir, first question po. Kaya niyo po ba ang ginawa ni Walter White doon sa Breaking Bad? I think for now hindi kasi actually chemist yung background ko, no. Pero eventually I realized to abstract masyadong chemistry yung mga equations, and so mas nag-resonate sa akin more yung biology, yung visual nature niya. So medyo di naman kinalimutan pero medyo isinantabi ko muna yung chemist skills for more bio skills. Something ganun. Pero legit po ba na yung mga scenes doon sa Breaking Bad talagang totoo yung proseso niya na ganun, yung paggawa? Ay, pinanood ko yan nung syempre, I think nung time na yan, yun yung yung nasa bachelor's degree pa ako ng chemistry. So parang, so nire-review ko yung mga most of the time is in-exaggerate yung mga chemical reactions doon. Na hindi naman ganun sasabog yung ganun. I mean, oo, spontaneous siya mag-react, pero hindi siya ganun katindi. Tapos yung ginamit din nila parang acid para tunawin yung corpse. Parang, I think, siya, parang sinadya siya na hindi sabihin yung actual na acid na makakagawa nun. So, iniba nila. Parang ganun. Kasi delikado rin baka gayahin ng mga tao yan, no? Kasi 2 months ago ba, parang may nabalita sa sa Pilipinas, yung sa Cebu naman, may chemical engineer daw na nahuli nung ni-raid ng mga pulis yung isang building na tagagawa daw ng shabu. So ayan, ko lang, bigla ko lang naalala. Ayun, so sige, skip na natin yung Breaking Bad kasi mag-focus naman tayo more on sa biotechnology na ginagawa ni Sir Aaron. So kayo po ba, pinangarap niyo po ba talaga maging isang scientist nung bata pa kayo? Dahil nung bata ako talaga, kapag tinanong ako nun kung ano yung gusto kong maging, doktor, ganun siya. Ayun, pero ayun, after parang dun ko sinenter yung studies ko noon sa pagiging doctor, ganyan. So I took parang chemistry pero parang medyo pre-med yung atake, parang pero when reality hits, so hindi ako nepo baby, hindi afford ng parents ko yung med school.
Gano'n. May DOST scholarship, so sobrang no-brainer na ayun nga, hindi namin afford yung med school. And then meron 'tong opportunity to pursue science na ano, parang ako pa yung babayaran para mag-aral. So ayun, tinush ko na yun, ganyan. Pero I think I love nerding out in biology especially. And I think nung bata lang ako is hindi ko alam na may opportunity sa science and biology. So parang una ko naisip dun is parang medical school, ganyan-ganyan. Pero I'm happy na ayun, through my journey, ayun na-realize ko na yun, okey para sa'kin ata 'tong may career sa biology. And Na-mention niyo sir yung hilig niyo sa biology, pero yung college degree niyo ay chemistry. Pa pa Paano po kayo nag-decide na ano, chemistry yung i-pursue niyo nung college imbes na ano, ay naku, biology? very, complicated topic, and hindi ko na masagot kung ano yung mga bad decisions ko nung bata. Pero eventually ayun, that led me to chemistry, and ayun, ginawa ko na specializing in ano, parang biochemistry, gano'n, gano'n. Part of it is actually biology talaga ako I entered UP sa UP Baguio Biology. Then Tapos nag-switch kayo to UP chemistry sa Diliman Diliman. kasi ayun nga, I think mas madaming opportunity sa UP Diliman. So, nag-transfer ako dun. Yung ano, Institute of Biology hindi sila tumatanggap ng transfer, so ayun, chemistry na lang, parang gano'n. Second, after ko ng chemistry, yun nga, decide ko na parang science na lang ako, ganyan. Pero so instead na MS Chemistry yung kunin ko kasi parang okey, mas na-realize ko na bagay pala talaga yung gusto ko, parang gano'n. So nag-MS ako ng microbiology sa IB, ganyan. Hirap nung sa umpisa kasi kailangan kong i-take yung mga undergrad subjects. Pero May bago ko back makuha subjects pa. yung mga yung mga advanced na subjects. So, ang nangyari nun is ayun nga, naging kaklase ko mga 3 years, 2 years yung nagkulan eh. Tapos dun sa klase parang tawag sa'kin, "Kuya, kuya," gano'n. Medyo humbling siya, gano'n. Ang hirap kasi kailangan kong aralin lahat ng mga terms sa sa biology, ganyan. Parang sila sanay na sila sa mga terms, yung mga acronyms, parang, "Ano yung acronyms na yan?" Parang gano'n, gano'n. So, kailangan ko siyang like aralin from tas pero yun, naging edge ko siya, parang akong nagka-dual degree, and that broadened my perspective sa field, and that opened up some opportunities for me. Tapos 'di ba sir, after niyo mag-masters sa UP Diliman, nag-second masters kayo sa Japan. So bakit po kayo Oo. nag-pursue pa ng second masters imbes na diretsohin na lang yung pag-PhD? Well, first of all, no choice siya kasi yung magho-host sa'kin sa Japan, sa Osaka University is package deal siya. Like, pero ang maganda naman dun, hindi naman siya MS din, like masters in engineering naman siya. So package deal siya, 5 years masters and PhD in engineering, biotechnology. Ano po 'to, mixed scholarship siya or Yeah, university next scholarship? scholarship siya na university ano, kasi 'di ba may embassy, may Ah, university routing sa'kin. So parang slot siya ng university. may gano'ng ano pala, tawag dito, may gano'ng opportunities na masters at PhD. Ngayon ko lang nalaman 'yan. Kasi, sa audience natin, ako mixed scholar din ako nung Mm, nag-PhD ako. embassy, So ayun, pero embassy. embassy Yun yung recommended. common eh. Mm. Yung pagpunta niyo po sa Japan for graduate school, paano naman nag-open up yung gano'ng opportunity sa inyo? So ayun nga. So medyo iba yung specialization ko nun sa sa IB, sa mga micro. So, kasi na-realize ko na there is this field, yung biomanufacturing, kung saan I can mix yung expertise ko sa chemistry and then yung newfound interest ko sa biology. So yun siya. So, actually sa IB ako ata yung unang industrial micro na thesis doon.
So, bago pa lang din nun yung thesis advisor ko si Ma'am Jessica Simbahan. Ako yung una niyang student, ganyan. Tapos nun, ayun sabi ko, I wanna pursue more biomanufacturing. Idea, ito na lang yung offer namin ganyan. So, if you want, then, sabi, aral ka abroad. Parang ganun. Ayun, may kakilala si Ma'am Jessica Simbahan na professor sa Japan na malapit sa mga Pinoy, si Fujiyama Sensei. So, ang dami niyang hino-host na mga Pinoy. Nag-aral siya sa Pinas ng 1 year So, medyo malapit yung puso niya sa mga Pinoy. So, ayun nag-send ako ng email, "Puwede ba akong ganyan?" Tapos ayun within 10 minutes nag-reply si Fujiyama Ang bilis Sensei. naman. Ano na, gulat nga ako kasi nag-send din ako ng mga 9 na na proposal sa iba pang mga sensei tapos di sila nag-reply for a week kung may nag-reply man parang, magre-retire na ako sorry, gano'n. Or hindi na nag-reply at all pero total 10 minutes so ayun Zoom meeting tapos yun okey na eventually 1 year din yun ng waiting ganyan. Acceptance letter na golden ticket. After PhD, balik kayo ng Pilipinas to lead your own project. So, ano pong pakiramdam yung fresh from PhD ta's magle-lead kayong sarili mong project? Kasi yun nga hindi pa ako tapos sa PhD nun, actually kasi ang nangyari nun, so may ini-start na nga na project si Dr. Keith Moore and si Dr. Crisanto Lopez na yung Integrated Protein R&D Center which is a big project for making enzymes. I mean, it's a national project na ganyan. Ang problema yun, wala namang expert sa manufacturing sa Pilipinas at that time talaga ganyan. Ayun, medyo ni-recommend ako nung mga kakilala ko na mga prof ganyan. Na, "Uy potentially si reach out to Aaron." Papatapos na ata siya sa PhD lang ko ganun. Tapos ayun, interview parang 4 hours interview siya ganyan. Tapos nun eventually naka-accept na ako. So parang July yun tapos September pa ako ga-graduate. Tama-tama yung time na yun yung peak ng kabisihan sa PhD, 'di ba? Kasi yung last Oo. stride. Yung pag-defend at Oo, pag-defend at pagsulat ng thesis dito sa Japan. sobrang stressful ng times na yun pero okey, I mean, naman, parang job security, siyempre Ah, wala yan. Kailangan ko din isipin yung after PhD, hindi lang yung matapos mo ng PhD. July yun, so nag-help na din ako sa recruitment that time. Nandun pa ako sa Osaka University nun tapos siyempre inaasikaso pa din yung tinatapos ko pa may mga data pa akong inaayos nung time na yun tapos nagre-recruit pa ako. So pinasok na ako agad tapos sabi ni Dr. Keith, tulungan mo ako mag-recruit ganyan and ganyan. Kaya ako nag-interview sa mga staff and nag-recruit. Tapos nun, ayun I hit the ground running. Yun nga, especially pagbaba ako ng airplane, so yun, Linggo, ta's kinabukasan papasok ako. first day of work First day agad din 'no? pero yun ang masaya kasi may welcoming naman sila, like na-appreciate naman nila, ayun pag-welcome sa masaya siya. Kasi siyempre, at least na-feel ko talaga na yung inaral ko sa Japan for 5 years parang may siya, may purpose siya. It's good na makita mo na siya, nakaka-help siya. Hindi lang sa career ko, sa din, like sa progress din ng Pilipinas somewhat. Sobrang fulfilling niya. Though siyempre madami ding challenges. Ayun, tsaka ramdam ko yung parang yung tawag dun, yung struggle na patapos ka ng PhD tapos di mo alam anong gagawin mo next tapos Oo, ayun, sobrang sa'yo buti yung nag-open up yung gano'ng opportunity. Yung I guess sa mga PhD graduates hindi hindi rin very common na right before graduation may nag-o-open up na job opportunity sa'yo agad-agad. So ayun, oo, very kasi nice. andiyan din yung overqualification problem, eh.
yung taas na ng degree mo, usually yung mga slots for yung mga nangangailangan ng PhD degrees, yung mga ganyan, yung mga advanced, ano na din, mas advanced na positions. Konti lang sila. So, ganun siya. Mas mahirap din. Ayun. So, since medyo napagkwentuhan na namin yung journey ni Sir Aaron, I think oras na para pag-usapan naman natin yung naging research niya. So, ang title nito ay A Low-Cost Production Method for BST DNA Polymerase Large Fragment. So, sir, can you explain muna tungkol saan ba yung paper na to in one sentence? So, basically, so our paper describes an alternative low-cost production method of BSTLF, an enzyme used for diagnosing diseases using recombinant DNA technology. Anong klaseng disease po yung nade-detect nito? For any diseases. So, usually, mga infectious diseases. So, ang BSTLF kasi kaya niyang detect yung, of course, yung mga mRNA, mga ganun. Yung mga parang mga footprints, oo, na iniiwan ng mga diseases, mga disease-causing microorganisms, viruses sa blood, for example, parang ganun. In-amplify niya to para ma-detect through PCR. So, essentially puwede siyang ayun nga yung sinabi ko kanina yung pang-detect ng COVID, puwede siyang gamitin for this Yeah, oo. for gano'ng purpose? Pwede siyang gamitin for that purpose. And specifically, ang BSTLF is, ano siya dine-develop siya ngayon for yung tinatawag na point of care diagnostics. So, of course, familiar-ish ka naman sa yung PCR, 'di ba, nung COVID, Dahil parang sa yun yung COVID. usual na diagnostics ng PCR, ganyan. So, ang BSTLF is, parang gano'n din siya pero hindi mo na kailangan kasi ang BSTLF, kaya niyang mag-amplify ng DNA or from RNA if may nilagay ka pang extra enzyme dun. Kaya niyang i-amplify yun sa single temperature lang. Hindi mo kailangan ng thermocycler. So, then puwede kang mag-add ng additional method dun para kapag na-amplify na yung yung DNA corresponding to the DNA noong dine-detect mo, magkakaroon ng reporter. So, magkita ka ng color change, parang ganyan. Hindi siya dine-develop. Which is easily deployable, kunyari, sa mga far-flung areas, ganyan. Maganda siya na, ayun, yun ang gamitin mga healthcare centers na wala masyadong gamit. Ipapa-download mo lang yung enzyme mismo and of course, may incubator and yung detector, parang yun na lang. Masabi siya. Mas easily deployable siya. Yun yung advantage mo. Tapos dito din po sa title, nabanggit niyo yung term na low cost. So, can you explain din po sa amin or can you contextualize, bakit ba kailangan mag-develop ng mga low cost alternatives Okay. kaysa dun sa familiar na tayo sa mga commercial To give you context, so para makapag-PCR ka lang, lalo na kung high fidelity pa yan, for I think 200 reactions ang isang bottle ng Taq polymerase or kung high fidelity fusion kung sa diagnostic BSC polymerase ang pricing is usually around 30,000 to 50,000, ganun sa siya. isang reaction. Yeah, and then gumawa din kami ng cost analysis nun sa Ateneo, like saan ba at ano ba yung pagkahati-hati ng price ng diagnostics, and we found out na 60% ng price ng diagnostics is dun sa enzyme mismo, ganyan. So kung mapababa mo yung cost ng enzyme, theoretically, mapapababa mo din yung price ng diagnostics. So given that nga yung importance nung pag-develop nung
low cost na alternative. Paano niyo naman po dinevelop yung method nyo? Like, can you explain yung methodology na ginawa nyo dito sa study? Yung unang aspect dyan is kailangan clear yung goals mo. So, ang pinaka-thrust talaga ng program is, ng buong IPRDC program is to improve yung access ng mga enzymes sa Pilipinas, ganyan. And yung mga component projects niya tackles it in different ways. Yan. So, ang project namin, yung directly hinahandle ko, of course, sa lead scientist, nag-help din ako sa ibang mga projects, pero yung directly na hinahandle ko, ang main thrust namin is to make publicly accessible na simpler and low-cost alternative methods of production. Para if ever, yung mga researchers sa Mindanao din, sa Visayas, or kung ano man, kung gusto nilang mag-research about this, it would be easier for them. And then yun ang goal. So, the idea is, if ever man na magkaroon ng problem sa supply chain, like kunyari, walang lysozyme, walang ganito, pwede tayong makahanap ng alternative for that na alternative reagents for that na mas accessible. Parang ganun. Yun ang goal. So, ayun. So, tinignan namin yung mga important na reagents doon na mahal. And tinignan namin kung paano ba ginawa yung mga ganun, ano ba yung raw materials nun. And then, chinek namin if pwedeng mahanap yung raw materials nun, if ever process man onte, and pwede siyang gamitin to replace it. So, yun siya. And, of course, ayun nga, minsan madali lang sabihin na, okay, pwede mong gamitin to instead of that, ganun. So, kaya doon yung importante yung scientific process eh. Yun yung, that makes a difference na meron talagang publication na sabi na, okay, we tested this 3 times, na-replicate namin to ng ganitong beses. Kaya, you can rely na pag ginamit mo to, instead of the usual that, okay siya. You will arrive at the same results. Ganun. So, ayun, we discovered na instead of lysozyme, we can just use like 10% egg white. Parang ganun. And then, Egg white as in mga itlog Yeah. ng manok. Rich in lysozyme siya. Eventually, okay, pwede mo palang gamitin yun directly. Hindi siya makaka-affect dun sa quality ng enzyme na ipoproduce mo. Then also, sinimplify din namin yung purification process. So usually parang, 2-step purification process yun. Usually sa mga conventional na and i-prove na okay na kahit yung isang purification method, may kailangan improve dun sa single purification method. Pero may specific na itlog po ba na kailangan doon? Like for example, yung broiler chicken na yung Wala naman. okay. Kasi, yun, kaya may lysozyme yung egg kasi pinoprotect, may protection siya against bacteria. Yun ang natural purpose niya sa egg. Kailangan niya i-protect yung chick sa loob from bacteria. Madami siyang lysozyme. Rich in lysozyme siya. Yun. Then, ayun din, ang isa pa na yun ang dinevelop namin is paggamit ng powdered milk instead of yung IPTG na chemical para i-induce yung, so, for context, yung IPTG, ginagamit siya para i-signal mo yung bacteria, okay, i-produce mo na yung yung protein. This time, parang ganun siya. So, instead na IPTG, I discovered na pwede yung pwede yung powdered milk. Kasi may lactose din naman. Kasi ang IPTG is derivative siya ng, lang siya,
parang i-notify nga lang siya chemically para hindi siya ma-degrade agad. And what if lagyan mo na lang ng madaming lactose, which is yun nga, powdered milk. With that, you can save 90%. Tapos yung sa powdered milk naman po, kasi 'di ba madaming options yung ano, yung mga powdered milk, iba-ibang mga brands. May specific brand ba kayong ginamit for this study or kahit Meron naman, anong brand it nakalagay yun works? sa nakalagay yun sa publication. Ayoko na lang sabihin dito pero we tested yung dalawang powdered milk brands na pinakamura. Dun namin siya na-shortlist yung pinakamura kasi can opt na mag-try ng super daming powdered milk. Pero, I mean, syempre ang goal is low cost, diba? So, I mean, ito na pinakamababang price yun yung parang pinili na lang namin. Sa results niyo naman po, kasi kanina may nabanggit kayo na ayun nga, successful na na-synthesize niyo yung parang target niyo na enzyme at a much cheaper cost. cheaper cost. Oo. So, can you expound din po yung results niyo na ganun, like paano niyo nasabi na effective pa rin siya despite using yung itong home Good question. ingredients lang? So, ayun nga. So, one thing na i-demonstrate na okay, itong ingredients na to kaya nating ma-produce yung enzyme pa din using it. Pero it's more rigorous to show yung quality ganun pa rin ba. So after naming ma-produce yung enzyme using those alternative reagents, so of course tinest namin siya using assays, yung normal assay na ginagamit yung BSLF. So ilang replicates yun, ilang triplicates yun, ulit namin. And then we found out na comparable yung results. And bukod pa dun is yun, tinest na din namin yung long-term long-term storage. So to be sure, kasi malay mo okay siya ngayon pero bukas or isang linggo after wala na pala. Di ba, dahil may impurities ganun. And ayun, we stored it for up to 6 months. And after 6 months, we show na comparable pa rin yung results. And then, bukod pa dun is nagkaroon kami ng thermal unfolding na experiments sa tulong ng TGC sa PPMF. And then, we discovered na okay naman. Comparable din yung thermal unfolding ng protein. So, ibig sabihin, hindi na-affect yung structure ng enzyme na na-produce namin by using those alternative reagents. Hindi siya. Then, we also tested for purity. If meron bang kasi ang pinakaayaw mo sa isang diagnostics na enzyme, lalo na polymerase, is kung may contaminant DNA, contaminant nucleic acids if ever. So we tested then if may ganong contamination, if i-replace yung mga reagents, and found out na wala naman. So yun siya. Sobrang daming testing na ginawa namin para ma-demonstrate lang sa inyo na okay gamitin yan. Safe siyang gamitin. May sinabi kayo, sir, na in-store nyo siya for 6 months. So, store meaning nakalagay lang siya dun sa shelf, tapos after 6 months, tinignan nyo? Yun po ba? And then meron din kaming test na siya, freeze thawing. Like syempre ang typical na ang normal na nagiging environment is may freeze to siya, syempre lalagay freeze tapos pag gagamitin lalabas yung ganun. And yung freeze thawing is nisi-speed up niya yung degradation ng enzyme kasi fold. Yung formation na ice crystals na niya na galaw-galaw na yung protein. Minsan may misfold tuloy.
So meron din kaming experiments na gano'n. And yun, we found out na okey naman, gano'n din kung paano mag-react yung, ah, reagent na binili for 60,000. Parang gano'n lang din yung enzyme na produce namin. And dito sir sa study niyo may emphasis kayo sa low cost. So how low yung low cost na ano, na nakuha niyo dito? Up to 90% the cost. Pero siyempre, ang hirap din i-take into account yung ano, yung sweldo nung researcher na sobrang siyempre hindi namin na-take into account yun. So kailangan din i-consider if ever. Pero when it comes dun sa actual na costing, yun siya, up to 90% na decrease in price. Yung cost analysis na yun is, ginamit namin is yung mga data namin sa procurement. So wholesale na yun, parang ganun. Ang ano din na kino-consider dun is kunyari merong mga bagong molecular biolabs na so if ever may mga babalik na mga scientist from abroad, magsa-start din sila ng sarili nilang lab. It reduces din yung friction sa pagsa-start nila. At least meron na kayong low cost na sa method to produce. So, hindi mo na iisipin yung extra 50,000 or 100,000 na addition sa cost na So, pwede mo na yung i-channel sa iba pang mga agents mo or equipment sa lab. Ganun din siya. So medyo madami na kaming na-discuss ni Sir Aaron tungkol dito sa research niya. For anyone interested, check nyo lang yung link sa description. And siguro summarize ko na lang din. So kung tama yung pagkaintindi ko, basically, ayun nga, low cost na method para mag-synthesize nung enzyme to detect diseases using home ingredients. Tapos dito gumamit sila ng egg whites and powdered milk. At sa paggamit na 'to mare-reduce mo yung cost by 94 more than 90% kung ikumpara sa current na mga commercial practices. So siguro ngayon pag-usapan naman natin yung more on behind the scenes naman in doing this study. So to do this study po, ano yung funding source niyo dito? Magkano yung funding at saan siya mostly ginasto? I think buong program is around 300 million. Oo. Ganun siya. Program, hindi yung sa project. Kung Okay, sa mga okay. core projects. So, most bulk nung money na yun is sa pagbili na ang CO, capital outlay sa equipments. Yeah. So we have to start from scratch Then, so yung funding na grant siya time ng pandemic. Kasi nung time na yun, nagkaroon na ang supply chain disruption ng mga medically important agents. And sinabi pa nga ni Dick Gordon na, bakit hindi OST hindi makaproduce ng sarili nating mga sarili nating Naalala ko yan. agents for medical mga vaccines, ganyan. So, yun yung naging yun naging rationale nila Dr. Keith and Dr. Chris sa pag-leverage ng naging ng funding. Yan. Ayun, so sa mga listeners, viewers, taxpayers, ito ay 300 million pesos well spent. Hindi kagaya sa ating mga flood control. May Oo. lalim ng hugot eh. Actually, yun nga naisip ko nga sa 300 million, ang dami na naming nagawa. So imagine yung billions na yun. Kung sa tamang nagamit yun ng tama, sobrang sobrang advance na natin, I feel. Ayun, ang sakit ng sa loob na marinig yung mga yung mga balita na naririnig natin ngayon, and looking back sa nangyari nung pandemic as well as yung mga experiences ng mga researchers natin. Ayun, mababalitaan mo ngayon sa TV, parang nababypass ng mga ganitong tao yung mga procurement process, mga blah blah. Ewan ko. So linawin ko lang,
kung tayo sa budget yung baka maisip nila na 300 million, ano ba yung mga nagawa. So, ayun, so sa 300 million na yun, so compose siya ng 4 project. So may yung project namin yun nga, producing low cost protocols optimization to process ng pag-produce ng proteins, and then may project din na scaling up para naman ma-research din namin how to mass produce yung enzymes. Para if ever na merong company na gusto magbenta ng enzymes sa future, pwede naming i-share yung protocol, mag-tech transfer kami para sabihin, oh, ganito yung optimal process if ever kung gusto na mass produce yung enzymes. Then meron ding project na, yun nga, na-mention natin earlier, kailangan i-purify yung proteins. So after ma-produce ang bacteria, parang babasagin mo yung bacteria para may release niya yung proteins, pero kasama rin yung mga components ng cells. Kailangan mo i-fish out yung enzyme from that. Kailangan mo ng purification materials for that. May project din na gumagawa ng homemade na purification materials. Ni-develop din nila yan. And meron ding project doon na nagde-develop naman na ang homemade na bioreactors. Basically, kasi yun nga, in order to mass produce yung enzymes at a profitable rate, iba talaga yun yung produce siya sa bioreactor. Okay. And bioreactor, my God, kung alam mo magkano yan, abot ng pinakamura niyan is mga 3 million. So sobrang laki ng barrier kung may gusto mag-produce ng proteins, ng enzymes sa Philippines. Sobrang laki ng financial barrier. So ang goal ng program is mapababa yung barrier na yun para mas less yung friction. Pero naman, kung gusto mag-commercialize ng enzymes sa Pilipinas. And then, medyo may ano naman, we had some industry partners. So, hindi naman na always sa lahat bilang research. So, na nangyari na publication lang. Hindi. May industry partners kami and may mga na-tech transfer. And hindi lang siya doon. So, we established din plasmid sharing network. So, para ma-produce kasi yung enzymes, so kailangan mo nung plasmid, tinatawag. Nandun yung blueprint. And ipapasok mo siya sa bacteria. Bacteria magpo-produce ng enzymes. So, we procured then hundreds of it. And available siya nga ngayon. So, if someone needs that, if someone gusto magbenta ng enzymes, yeah, we can get those enzymes sa Ateneo. And, yeah, sa UP Diliman. Dito po sa study nyo, ano ang matatawag nyo na pinakamahirap na part in doing this? Yung ano ba? Lab work, yung literature, admin process? Sensitive topic. I think, yung science, syempre mahirap na siya. I have to train din yung mga staff ko nung graduate ako. Sobrang bihira may experience na sa protein works. So, kailangan ko pa rin i-train sila on top of developing the science. So, may learning curve pa, syempre may ilang months na ang daming fail experiments kasi yun nga, hindi pa sila gawin sa gano'n. So, yeah, yun nga sa mga challenges. Pero I think yung pinaka hirap na challenges yung system ng funding. Then, ish. Kasi every year yung parang bigay ng funds. Whereas, sabi na to protect yung mga tao. Which is, when it comes sa technical aspect, pasado talaga kami. Pero minsan yung liquidation, sobrang tagal. Sobrang higpit ng POA. Like, isang resibo lang na walang hard copy, minsan yung project mo madidelay na 1 taon. Kaya ano mangyari, madidelay yung sweldo ng mga staff. That's very inhumane way to treat your scientist. That's no way to advance science in the country if ganyan yung pag-treat nyo sa mga scientist mo. Yun siya, sobrang naawa talaga ako sa mga staff ko na gano'n. Nahirapan na nga sila sa science tapos isipin pa nila yung anong pambayad sa
pambili ng pagkain, hindi na dapat nila iniisip yun. Oo. Ayun, yun ang very heartbreaking for me. We work on din naman, to be fair, sa DOST how to improve this. In-invite kami sa isang parang forum, how to improve it. So, yeah, I hope, I hope may changes naman na mangyari sa future. Isa din yan sa ano, yung pinakamalaking difference na I'm sure na experience nyo din po ito sa ano, sa Japan as well as dyan sa UK. Iba yung admin processes nila pagdating sa ano sa mga expenses nung ano, nung project. Yeah. Dito kasi, for example, dito sa Cambridge, meron na silang pre-approved na mga contractors or sellers ng mga reagents. And nagkasundo na sila sa price. And merong discount automatically yung university kapag bumili from that. So parang inasikaso na yung procurement-ish. Parang meron ng ginawa if ever yung financial team before. Kaya kapag order na yung scientist, madali na lang. Parang Lazada na lang. Parang ganun. Like sa Pilipinas, kailangan may bidding pa for pag lumagpas ng mga 15,000 if I'm right, parang ganun. 50 yata sir, 50,000. Isa din yan sa ano, pinaka nagulat din ako dito sa Japan kasi 'di ba, for example laptop, diyan sa Pilipinas pag yung presyo ng laptop mo more than 50,000 kailangan niyang dumaan sa bidding. Pero dito sa Japan nakabili ako ng ano more than 50,000 pesos siya kung i-convert mo tapos dumating siya sa table ko within a month lang. So Yun nga, ganun kabilis yung pag-order ng imagine 'di ba, kung magpa-pile up yan, siyempre para makagawa ka ng experiment sobrang dami mong equipment na kailangan, sobrang daming reagents na kailangan, magpatong-patong yan. Sobrang nade-delay talaga yung project. So, sobrang hindrance yan sa sa technological progress ng bansa. Sana magising na sila. Kasi ang nangyayari sobrang higpit nila sa mga sa mga people na gustong improve yung pinapahirapan nila. True. Tapos yung mga hindi Yung pa nababalitaan natin na hindi contractors nila malos na yung pera. Tapos yung mga gustong improve yung bansa, pinapahirapan. Hindi dapat ganoon. Agree. So, ayun, in doing this study sir, ayun, may na-experience po ba kayo na ano din, parang skepticism dun sa ginagawa nyo or wala naman? Well, of course, yun din. Merong fear din na magagamit pa na ito sa future yung ganyan. Or, kasi you have in mind na merong mga industry na gagamit mo if ever. So, meron nga ba? Pero ayun, eventually, yung nagka-industry partner naman kami, ganyan. So, okay naman siya. And then dito po sa study nyo, at what point nyo siya na-realize na pwede nyo na siyang ipasa for publication? Syempre, nung complete na yung data, so, important ma-publish siya is replicates na siya, mga ganyan. So, sure kami na yung data na nagawa namin ay hindi siya by chance lang, na ganyan. So, tapos yung mga replicates, ganyan. And kaya na niya mag-stand on its own. Ayun. We chose na i-publish na siya. Of course, hindi lang naman to. So itong na-publish namin na data. Of course, hindi lang yan naman yung na-research namin. So, una pa lang siya. Actually, so yung ongoing papers pa. Ayun. Isip namin na, okay, pwede itong ma-publish for this. Na siya, coherent na siya. Yun naman ang important sa isang paper. Coherent na siya and on its own kaya na niyang may value na siya na ma-add. And ayun, replicate na siya enough na we are sure na yung mga na-investigate namin na data ay hindi siya by chance na hindi siya statistical naulit-ulit siya. Parang ganun. Sure na sure. If ever gamitin yung you arrived at the same results. So before we let you go sir, ano po ang mga advice nyo sa mga aspiring researchers? Ayun, I think
Una-una is find a good mentor that will equip you not only with the technical side, but also for the challenges that lies ahead. You will experience so much challenges. So, importanteng may mentor ka na equip ka for that. And then establish your networks. It will help you find a job and find your niche and be best at it. And if you have the chance, study abroad. Just don't forget to come back. No? We need you for the work at hand, which is so much. And also to help improve the system. Ayun. And last question po, do you have anything to promote? As I've mentioned then earlier, so if you want to produce enzymes for research, for commercialization sa Philippines, feel free to talk to me. I can point you to the right people, or we can collaborate if ever. We have the science to do it. And we have established a Recon Plasmid Sharing Hub, so Ateneo and soon in UP Diliman, where you can get the plasmids if you need for your research and stuff. And I'll also be adding expression strain na dine-develop ko ngayon sa postdoc ko. So, to make the enzymes, kailangan mo blueprint niya, which is the plasmids, no? And you have to parang printer, need to have the printer using bacteria. So when I made bacteria na open source, and ma-add siya dun sa collection sa future, and you can get it if you want. And if you are a student that wanna pursue biomanufacturing, so I'll be teaching and doing research sa UPD, Institute of Bio next year, and yeah, apply for MS Nice. microbiome degree, and I can be your mentor if ever. Nice. Ayun. So, I hope madami kayong natutunan and hopefully na-appreciate nyo rin yung mga ganitong klaseng research na nagde-develop ng mga cheaper alternatives. So, ayun. Maraming salamat, Sir Aaron, sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. At maraming salamat din sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. Thank you as well. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.